Matapos ang matinding pag-showcase ni Sakamoto sa kanyang bagong na-discovering lakas, ngayon i-review na natin ang chapter 242 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang paggulpe ni Sakamoto kay Torres na nooy di niya matalo-talo, na kung saan ay matutunghayan nyo dito mga kaibigan ang isang matinding twist at ang pagbabalik ng isang pinakamatinding banta sa lahat. Kaya naman, this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! 若干バランスが悪いか Nagsimula eksena dito kay Torres na tinatanong ngayon si Sakamoto sa kung ano raw ang layunin nito. Nasagot naman ni Sakamoto na kaya tugon naman ni Torres na ano ang gusto mong makamit pagkatapos ng laban na to. Sagot naman ni Sakamoto na i-take over daw niya ang JAA. Kaya sabi naman ni Torres na i-take over ang JAA para saan? Sagot naman ni Sakamoto na para mabura raw at matanggal ang mga assassins. Nang sa ganoon ay ang bansang ito ay di na raw magiging bansa ng mga assassins. Tumawa lang naman dito si Torres sa sabing nakakatawa ka talaga. Kaya nagpaalam na si Sakamoto na sabing alis na ako. Subalit nagsalita muli si Torres sa sabing hoy, yung gusto mo, gusto ko rin mapabilang sa kagustuhan mong yan. Sagot naman ni Sakamoto na hindi maaari. Kaya tanong naman ni Torres na bakit? Paliwanag naman ni Sakamoto na gusto lang naman daw ni Torres na makipag-cooperate kasi kung si Sakamoto na raw ang makapag-take over dito sa JAA ay mawawala na rin daw ang mga utang ni Torres sa JAA. Kaya sabi naman sa isipan ni Torres na matalas din daw pala itong si Sakamoto despite sa pagiging bobo nito. Kaya na magsasalita pa sana si Torres ay bigla namang tumunog ang telebisyon at nailipat ang channel sa isang murder films documentary na ayon ng narrator na isa raw itong documentary tungkol sa isang dalaga na gusto raw magigante matapos daw mapatay ang pinakamamahal daw nitong tiyahin na itinuring na raw nitong kapatid. Kaya inalay daw talaga ng dalaga ang buhay nito sa pagiging isang assassin nang sa ganon ay mapatay raw nito ang pumatay sa kanyang tiyahin. Kaya napasabi naman dito sa Sakamoto na si Akira, inuch ay nagtataka naman ng mga iilan dito ng mga tao na nasa paligid sa kung ano rang video na to. Matapos yan ay dito naman ipinakita si Akira mga kaibigan nga kaharap nga ngayon si Uzuki. Nasabi nitong si Kanaguri na ang nagnanarrate pala na bagamat nagdadalawang isip pa raw si Akira sa determinasyon nito ay sa huli ay nakapagpasya na raw talaga ang dalagita. May kita naman si Hisuke kasama si Kamihati na sabing ano ito? Sabi naman ni Kamihati na ang walang hiyang si Kanaguri ay nagkakamera na naman daw. Dito naman kay Lu kasama si Granny Mia ay sabi niya na si X at sino ang babaeng yan? Matapos yan nilipat na eksena dito kay Nagumo na nakatingin sa screen dito sa building na kung saan ay makikita ang footage ng confrontation ni Akira at Uzuki. Nasabi rito ni Uzuki na Akira, di ko inaasahang makikita tayo muli rito. Sagot naman ni Akira na all this time daw ay kinamumuhian daw talaga niya ito at gustong gusto niya rin daw talagang patayin si Uzuki. Sagot naman ni Uzuki na pero ngayon, sagot naman ni Akira na ngayon ay wala na raw siyang sama ng loob kay Uzuki. Naiintindihan niya raw na biktima lang daw si Uzuki sa mga masamang gawain ng JAA. Subalit ang ginagawa raw ngayon ni Uzuki ay mali. Kaya kailangan niya raw itong pigilan. Kahit na ang kailangan niyang gawin ay ang patayin daw si Uzuki. Dahil sa mga salitang yan ay naalala ni Uzuki si Rion dito kay Akira. Kaya sabi naman niya na bakit ba sinasabi raw ni Rion ang mga bagay na yan? Dahilan na naguluhan itong si Akira kasi in-address ngayon ni Uzuki si Akira na si Rion. Nasabi pa ni Uzuki na ikaw ang mali rito. Diba ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong gumawa ng mundong ito na kung saan ang mga mabuting tao ay pwede raw mamuhay ng mapayapa. Pero ang mundong yan ay hindi raw talaga mag-i-exist at napatunayan na raw niya yan. Sagot naman ni Akira na ang ibig mo bang sabihin ay ang plano mo ng pagbibigay ng baril dito sa mga Japanese citizens na wala raw yung napatunayan na sigurado raw siya na sa lahat ng mga naging biktima nitong kagagawan ni Uzuki ay may mga napatay daw talaga ng mga mabubuting tao na gusto rin daw ng kapayapaan sa mundong ito. Na ginawa lang daw ni Uzuki ang lahat ng to kasi kinamumuhian daw ni Uzuki ang sarili nitong buhay na ang lahat daw ng nangyayari ay resulta lang daw nitong nakakadiring habit nitong si Uzuki na ipinapasakamay raw nito sa ibang tao ang problema nito o ang paglutas sa problema nito na siguro ay at one point daw sa buhay nitong si Uzuki ay di raw talaga nito matanggap ang kasamaan on. Pero ngayon ay isang assassin na raw talaga si Uzuki na tagos na raw sa butong pagiging assassin nito. Mga salitang nagpagulat naman ng husto kay Uzuki habang si Kanaguri naman ay naiyak na sabay naalala niya ang unang pagkikita nila noon ni Akira. Nasabi sa kanyang isipan na Akira, simula nung una pa kitang makita ay alam ko na isa ka na talagang main character material. Napapasalamat daw talaga siya na sinundan niya si Akira kaya susundan niya raw talaga ang wakas ng istorya nito at kukuhanan niya ito gamit ang kanyang kamera. Ito raw ang kanyang tungkulin bilang isang direktor. Nagsalita naman si Uzuki na sabing oo, tama ka nga pero hindi, si Rion ay nasa loob ko at si Akira na nasa harap niya ay hindi raw si Rion. Pasigong sabi naman ni Akira na wala na raw si Rion kaya kailangan na raw ni Uzuki na huminto na sa imahinasyon nito. Sagot naman ni Uzuki na sinasabi mo lang yan pero ang boses na to na habang nagsasalita si Uzuki ay bigla namang nag-take over mga kaibigan ang persona ni Takamura. Nasabi naman ni Kanaguri na ang persona ni Takamura. Sabi naman ni Akira na eto na. Sabay dito naman bilis na
umatake ang persona ni Takamura diretso kay Akira na ngayon may kita ang dugo na mula pala sa braso ni Uzuki na nagawa ni Akirang masugatan ang braso nito mga kaibigan. Nasabi sa kanyang isipan na nagawa ko ang counter attack daw na matagal na niyang inimagine all this time. Na the more pala na matalas daw ang instinct ng isang tao ay the more na mas vulnerable ito sa mga feint, na mas nalilingla ito sa mga feint, at ang strategy na yan ay mula mismo sa itinuro ni Satoru Sensei kina Akira noon sa kanila. May kita naman ng persona ni Takamura na nakatayo. Nasabi naman si isipan ni Kanaguri na in a split second daw ay ang paraan daw ng pagbibait o pagfi-feint ni Akira kanina kay Takamura o sa persona ni Takamura ay ang galaw daw na yun ay mula raw sa bloodline ng mga Akaw. Isang innate killing intent daw talaga. Sabay may kita na si Akira na naghahanda na sabing sige, halika. So grabe, haharapin na ni Akira one-on-one mga kaibigan ng persona ni Takamura. Na ano kaya mangyayari rito? Makakarating ba in time si Sakamoto at paano kaya mag-unfold ang mga matchups sa current situation ngayon? While ang back-to-back na intense na bakbakan ay matutunghayan nyo lang sa susunod na chapter, kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kaya a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.